Bakit nga ba ganun na lamang ka-intrigue ang OKC Thunder na kunin itong si Nikola Topic? Hindi basta-basta ang kanyang pinagdadaanan. Bago ang NBA draft, nagkaroon po siya ng torn ACL. Kinuha naman siya ng OKC Thunder bilang kanilang 12 overall pick at sa sumunod na taon ay nagkaroon siya ng cancer diagnosis. At February 2026 nagkaroon siya ng kanyang debut para sa kanila. Naging interesado itong OKC Thunder sa kanya dahil sa kanyang kagalingan sa playmaking. Naghahanap kasi itong Thunder ng bata, mayroong kataasan at mayroong katalinuhan sa basketball playmaking, especially sa pag-pick and roll. Sa taas na 6'6" mga idol, magagamit nitong si Nikola Topic ang kanyang kalakihan sa pagpasok sa pinta. Halos nasa 70% ang kanyang shot percentage sa pinta nung siya'y nasa Adriatic League pa. Yung kanyang tanging weakness lamang dito mga idol ay yung kanyang shooting sa 3-point line. Yan po ang kanyang malaking kahinaan. Bale siya'y mayroong 28.2% na shooting sa 3-point line sa Europa. At sa Summer League way back 2025 ay nag-i-struggle din po siya. Bumagsak from 28 to 20% ang kanyang shooting. Pero hindi naman issue yan para sa OKC Thunder sapagkat ang kanilang gusto ay ang kanyang pagiging playmaking. Hindi naman problema para sa OKC Thunder ang kanyang shooting sapagkat marami naman ang nakakagawa nun. Kung tutuusin, meron siyang kalakasan kung saan yun ang kanyang maibibigay para sa kanila. Samantala, kahit na mayroong injury ay maglalaro pa rin itong si Luka Doncic sa All-Star game nila. Ayon sa impormasyon mga idol, kahit na siya available ay magiging limited lamang ang kanyang minuto. Sa madaling salita ay bibigyan lamang siya ng kaunting minuto sa labang yon. Ito'y marahil napaka-importante kasi ng kanyang presensya sa laban sapagkat marami ang gustong makita itong si Luka Doncic. Kaya ang kaunting minutong iyan ay napakalaking bagay na para sa mga fans niyang nag-aabang para sa kanya. Tuluyan na nga ang pinalitan ni Guy Santos itong si Kuminga sa rotation ng Golden State Warriors. Mas tumaas pa ang kanyang minuto simula nang may trade si Kuminga mga idol. Ito ang kanyang stats sa kanilang huling 6 na mga laban. 16 points, 4 rebounds at mayroon pang 3 assists per game. Yung kanyang shooting naman ay 68%. Ngayon baka matanong nyo bakit nga ba bumagay itong si Guy Santos at si Kuminga ay hindi bumagay sa kanilang rotation. Ito'y marahil kakaiba ang naibibigay nitong si Guy Santos para sa Warriors. Naintindihan niya ang kanilang sistema at kahit nakakaunting minuto lamang ang ibigay mo sa kanya ay nakakapagbigay siya ng malaking impact. Low usage, big impact itong si Guy Santos. Marami siyang nagagawa samantalang si Kuminga naman ay siya yung tipong player na nangangailangan ng mataas na minuto. Kumbaga, dun pa lang ay malaki na ang kanilang pagkakaiba. Flexible si Guy Santos, si Kuminga hindi. Kung tutuusin, ginawa na ni Coach Steve Kerr ang kanyang kakayahan. Pero sadyang hindi talaga nag-workout ang kanilang koneksyon.